Breaking news mga kabayan, barkong pandigma ng Amerika nagkabanggaan. US warship at isang US supply class fast combat support ship ang sangkot sa nasabing insidente. Dalawa sa mga crew ng US Navy ang nagtamo ng minor injuries. Prime Minister ng Japan, ipinakita ang tapang laban sa China. Isang barkong pangisda ng China agad na sampulan ng Japan Fisheries Agency nang sinubukan itong hindi sumunod at kumaripas ng tangkang inspeksyonin ito ng mga otoridad ng Japan. President Trump nagdeklara na magpapadala ito ng pangalawang carrier strike group sa Middle East. Iran at Amerika nagkakainitan na. Chinese ambassador sa Pilipinas pinapabalik ng China. Well, ang mahirap kasi sa China, napaka-sensitive nila. Samantalang silang aggressor dito. Sila nga yung nangaharas ng ating mga mangisda, pati ating mga taga-Philippine Coast Guard. Sila ang nambubuli, sila nag-water cannon sa atin. And yet, nakuha pa nilang maging sensitive? Come on. Mga kabayan, dalawa sa mga barkong pandigma ng Amerika ang nagkabanggaan sa Southern Command Area of Responsibility. Ang Arleigh Burke class destroyer na USS Truxtun at supply class Fast Combat Support Ship USNS Supply ay nagkabanggaan sa panahon na ito ay nagsasagawa ng resupply mission. Dalawa sa mga crew ang nagtamo ng minor injuries. Ganito kadelikado mga kabayan ang mga hamon sa karagatan. Ayon sa inilabas na pahayag ng US Navy, hindi naman ganun kaseryoso ang nasabing insidente. Ligtas at patuloy namang naglayag ang dalawang barko ng buong dagat ng Amerika. Bagong Prime Minister ng Japan na si Sanai Takaichi sa kanyang pagkapanalo sa ginawa nitong snap election nitong ika-8 ng Pebrero taong kasalukuyan sa Japan, mas pinalakas at pinatibay pa nito ang kanilang seguridad at pagbabantay sa kanilang mga teritoryo. Mga otoridad ng Japan dinitain ang barko ng China at inaresto ang kapitan nito matapos tumanggi at tumakas ng nilapitan ng Japan Fisheries Agency. Ang nasabing barkong pangisda ng China ay nasa loob ng Japan Exclusive Economic Zone. Ito na ang kauna-unahang beses simula noong taong 2022 na nanghuli muli ang Japan ng mga Chinese illegal fishing boat na may sakay na halos 10 mga tripulante. Iyak na naman ito ang China sa ginawa ng Japan laban sa kanila. At around noon on Thursday, February 12, a fisheries agency patrol vessel arrested a captain of a Chinese fishing boat in Japan's exclusive economic zone near Yakushima after he refused to submit to an onboard inspection. The case is currently under investigation, but in order to prevent and deter illegal operations by foreign fishing vessels, we will continue to carry out enforcement activities with a firm and resolute stance. 取締り活動に取り組んでまいります。 Balitang Middle East naman tayo mga kabayan. Sinabi ni Pangulong Trump sa kanyang panayam sa isang Israel media noong Martes na isinasaalang-alang nito ang pagpapadala ng pangalawang aircraft carrier strike group sa gitnang silangan upang maghanda para sa aksyong militar kapag hindi nagtagumpay ang pag-uusap sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa ngayon, hinahanda na ng Pentagon ang pangalawang carrier strike group. Ipapadala ng Amerika ang Gerald Ford carrier strike group sa Middle East sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan nila ng Iran. Sa unang pag-uusap ng Amerika at Iran sa Oman noong nakaraang linggo, ipinahayag ng mga diplomat ng Iran na hindi nito isusuko ang kanilang nuclear at ballistic missile program. Nanindigan naman si President Trump na hindi nito pahihintulutan na magkaroon ang Iran ng sandatang nuclear at maging mga ballistic missile. Dagdag pa ni President Trump, gustong makipagsundo ng Iran pero kung sakaling umabot at humantong, nabigong manaig ang diplomasya, nakahanda ang puwersa ng Amerika. Ayon sa mga datos na nakalap ng open source
nakapwesto na ang maraming launcher ng mga MIM-104 Patriot Surface-to-Air Missile Battery ng mga Amerikano sa base militar nito sa Al Udeid Air Base sa Qatar. Ang mga Patriot launcher ay nakasakay sa M9A3 Heavy Expanded Mobility Tactical Truck sa mas mabilis na deployment sa iba't ibang area ng isa sa pinakamalaking airbase ng US Forces sa Middle East. Ikinagulat naman ng open source ang kanilang nakita mga larawan na nakuha ng satellite sa isa sa nuclear site ng Iran. Kapansin-pansin na ang Esfahan nuclear site entrance ay tinabunan ng buhangin ng Iran. Isa ito sa mga nuclear facility ng Iran na binomba ng Amerika noong nakaraang taon. Ano kaya ang dahilan ng Iran? Bakit nila ito tinabunan? Sa ibang balita naman, mga senador sa Pilipinas may pahayag na palitan ang bagong Chinese ambassador sa Pilipinas dahil sa kanyang pagiging agresibo. Walang respeto sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Sa kabila na sila ay mga bisita lamang dito sa ating bansa, namimihasa itong China mga kabayan dahil kahit mali ang kanilang mga hakbang sa West Philippine Sea, maging dito sa loob ng bayan natin, may mga politikong sa halip tayong mga Pilipino ang kanilang kinakampihan, mga Chino pa ang kanilang ipinaglalaban. Well, ang mahirap kasi sa China, napaka-sensitive nila. Samantalang silang aggressor dito. Sila nga yung nangaharas ng ating mga mangisda, pati ating mga taga-Philippine Coast Guard. Sila ang nambubuli, sila nag-water cannon sa atin. And yet, nakuha pa nilang maging sensitive. Come on. Dapat kung gaano kakapal ang blip, blip, blip. Okay. Sorry, baka mamaya hindi na. Sir, so what should be done para maging maayos? Sir, sorry, isa na lang taga. Sabi kasi ni Sen JV, he went to the extent of dapat palitan na yung ambassador kasi he's not helping to ease out yung nangyayaring tension. Kayo po, sir? I do agree kasi very aggressive siya at very sensitive compared siguro sa mga previous ambassador ng China na assigned dito sa Pilipinas. Itong isa, masyado siyang sensitive and aggressive at the same time, parang balat sibuyas and agresibo siya sa kanyang mga aksyon. Yung kanyang reaksyon sa mga developments, sa mga nangyayari dito. I think, yeah, maybe, well, wala naman akong recommendatory power o wala akong authority para sabing palitan. Pero it will be best for the interest of the Chinese and Philippine relationship na siguro magkaroon ng bagong ambassador. It will help a lot. You should not be hostile. Nandito sila sa host country. They've been very hostile against officials of our government. No? Sa aking pagkakaalam, dapat they are improving, trying to improve the relationship. Total, we have a long history of culture, history, culture natin, trade, economy, matagal na. They should be fostering, improving the camaraderie and relationship between the two countries. No? Yung kanilang bansa, tsaka yung host country. But what is happening is that bago pa lang itong Chinese ambassador, kung hindi kami, wala pang 2 months. Hasn't been here for 2 months since he assumed. And it's very hostile. And it's not improving our relationship with China na, ano na nga, no? Kumbaga, damage na nga because of the situation the West Philippine Sea right now. So instead of dousing cold water to the fire, he's adding fuel to the fire. So I think kung mas maganda kung papalitan ng someone who is more diplomatic in dealing with the host country. Laban Pinas.